Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang magulong terminal sa Kamaynilaan, isang babaeng sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas na nagngangalang Sarhento Isabel Reyes ang tumanggi nang singilin siya ng 500 piso para sa paradahan ng isang grupo ng mga sigasiga sa terminal habang inihahatid niya ang kanyang ama. Dahil dito, tinutulan ni Isabel ang pagbabayad sa iligal na singil sa paradahan. Ang naging ganti sa kanya ay hindi biro. Isang malupit na pambubugbog na may sunod-sunod na atake hanggang sa wasakin ang kanyang sasakyang pangserbisyo. Sugatan at hirap na labanan ang 12 ng mga sigasiga, humingi ng tulong si Isabel sa pamamagitan ng kanyang radyong militar. Isang pangkat ng tagasagip ang agad na pinamunuan ni Major Dante Cruz. Ngunit ang lider ng mga sigasiga ay hindi basta-basta sumuko. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tauhan upang labanan ang mga sundalo. Sumiklab ang isang malaking labanan sa gitna ng terminal. At ngayon, ang tanong ay mananaig ba talaga ang katarungan o ang mga malulupit na sigasiga ang mananalo at lalo pang maghahari-harian sa terminal. Sa isang tanghaling tapat kung saan ang araw ay tila nagbubuhos ng apoy sa abalang lungsod ng Quezon, si Sarhento Isabel Reyes, isang babaeng sundalo mula sa hukbong katihan ng Pilipinas, ay dumating sa Cubao Bus Terminal. Ang kanyang pagdating ay hindi para sa isang opisyal na tungkulin, kundi para ihatid ang kanyang amang si Mang Cesar pauwi sa kanilang probinsya sa Bicol matapos ang isang maikling pagbisita sa bahay ng kanyang anak, na malayo sa kampo kung saan nakadestino si Isabel. Ang kulay olibang sasakyang pangserbisyo ng hukbo ay marahang pumasok sa lugar ng terminal na puno ng ingay at alingasaw ng buhay lungsod. Ang mga pasahero ay nagmamadaling naglalakad. Ang mga barker ng bus ay sumisigaw, nag-aalok ng kanilang mga serbisyo, at ang amoy ng diesel na humahalo sa usok ng tambutso ang bumabalot sa hangin. Maingat na ipinarada ni Isabel ang sasakyan sa isang sulok ng lot na ginawang iligal na paradahan ng isang grupo ng mga sigasiga. Sa isang mahinahon at disiplinadong kilos, bumaba siya ng sasakyan, tinitiyak na maayos ang kalagayan ng kanyang ama bago siya magpaalam at bumalik sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang pagdating sa lugar na iyon ay magsisimula ng isang alitan na hindi lamang susubok sa kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin sa kanyang karangalan at dangal bilang isang sundalo. Habang tinitiyak ni Isabel na naibaba na ang maleta ng kanyang ama mula sa likuran ng sasakyan, ang kanyang mga hakbang ay napahinto sa pagdating ng 4 na lalaking may marurungis na kasuotan. Ngunit naglalakad na may kayabangan at tiwala sa sarili. Ang isa sa kanila, na kalaunay makikilala bilang si Berto, ay lumapit sa kanya na may mapanuyang ngiti at matalim na tingin. Ang kanyang matangkad at malaking pangangatawan, kasama ang malamig na titig, ay malinaw na nagpapakitang siya ang kinatatakutan sa terminal na iyon. Miss Sundalo, ang parking dito, 500, sabi ni Berto sa isang mababa, ngunit may diin na boses. Tumingin si Isabel sa lalaki, bahagyang kumunot ang kanyang noo, at hindi agad tumugon. Tinimbang niya kung ang sinabi nito ay isang biro lamang o isang seryosong paniningil. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Berto at ng kanyang 3 kasama na nagsisimula ng palibutan ang sasakyan, napagtanto ni Isabel na ito ay isang organisadong pangingikil na matagal nang namamayagpag sa lugar na iyon. Walang opisyal na bayad sa paradahan dito, almadong sagot ni Isabel, bagamat nagsisimula ng maging alerto ang kanyang buong katawan. Hindi ako magbabayad ng walang katibayan ng isang lehitimong patakaran. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Berto, na sinundan ng halakhak ng kanyang mga kasama na parang isang kolektibong banta. Dito, ang batas ay kung sino ang may kapangyarihan, miss. At kami ang may hawak noon, sabi niya, iniabot ang kanyang palad na may malalaking daliri, na para bang hinahamon si Isabel na kumilos. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang mga gwardya ng terminal o sinumang security personnel na karaniwang maaaring hingan ng tulong. Sa kasamaang palad, walang lumitaw na para bang sanay na ang lahat sa ganitong sitwasyon at piniling manahimik na lamang. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, sa huli ay kumuha si Isabel ng 100 piso mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Berto. Ito ay bilang respeto, hindi bilang bayad. Sana maintindihan mo ang pagkakaiba, mariin niyang sabi. Ngunit sa halip na tanggapin, tinitigan ni Berto ang pera na may galit. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha at tumigas ang kanyang panga.
Ang 100 piso ay basta na lamang niyang inihagis sa lupa na may kilos ng lubos na pang-iinsulto. Huwag mong isipin na dahil sundalo ka at babae, makakaalis ka na lang dito ng basta-basta, angil niya na nagparamdam ng tensyon sa kanilang paligid. Hindi kalayuan, si Mang Cesar na nakasaksi sa buong pangyayari ay nagsimulang mabahala. Ang kanyang pag-aalala ay naging galit nang makita niyang hindi makatarungan ang pagtrato sa kanyang anak. Sa isang matatag na hakbang, bagamat hindi na ganoon kalakas ang kanyang katawan, lumapit si Mang Cesar at tumayo sa tabi ni Isabel, handang ipagtanggol ang kanyang anak. Ang hangin ng tanghali ay tila lalong uminit. Hindi lamang dahil sa nakakapasong sikat ng araw, kundi dahil sa tensyon na nagsisimula ng mag-alab sa pagitan nila. Ang 100 pisong inihagis ni Berto ay nakalatag sa mainit na aspalto, na tila isang simbolo ng pang-iinsulto na nagsimula ng mas malalim na alitan. Tinitigan ni Isabel ang pera sandali pagkatapos ay tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matalim na tingin. Sa tingin mo ba nagbibiro kami, ha, Angel ni Berto? Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Huwag kang mayabang dyan sa uniforme mo, babae. Dito, walang halaga yang ranggo mo. Hindi umatras si Isabel kahit isang hakbang. Pinanatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon, bagamat ang galit ay nagsisimula ng kumulo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ako mayabang, kalmado ngunit malinaw niyang sagot. Hindi lang ako yuyuko sa ilegal na pangingikil. Samantala, si Mang Cesar ay nakatayong matatag sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang maliit na bag. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Berto at sa mga kasama nito. Nararamdaman niya ang panganib na papalapit, ngunit hindi niya hahayaang makita na minamaliit ng mga siga-siga sa kalye ang kanyang anak. Walang opisyal na patakaran dito, Ginoo, sabi ni Mang Cesar sa isang matatag na tono. Kung gusto ninyong maningil ng bayad sa paradahan, ipakita ninyo ang permit o opisyal na resibo. Kung wala, huwag ninyong pilitin ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Berto. Ang kanyang mukha ay nagbago sa galit. Humakbang siya pasulong hanggang sa tumayo siya mismo sa harap ni Mang Cesar. Sino ka, matanda? Nakikisawsaw ka pa, sigaw niya habang marahas na itinutulak ang dibdib ni Mang Cesar. Sa tulak na iyon, natumba si Mang Cesar. Nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya na may mahinang kalabog sa maalikabok na lupa. Ang kanyang bag ay tumalsik ilang metro ang layo. Ilang mga pasaherong dumadaan ang agad na nagmadali ng lakad, ayaw masangkot. Itay, sigaw ni Isabel, hindi napigilan ang sarili. Walang pag-aalinlangan, agad na lumuhod si Isabel upang tulungan ang kanyang ama na bumangon. Ang mukha ni Mang Cesar ay namula dahil sa sakit at hiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tama na, angin ni Isabel. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay muling tumuwid na parang isang sundalong handang harapin ang kaaway. Ngumisi si Berto nang makita ang reaksyon ni Isabel. Tinapik niya ang kanyang balikat at nagbigay ng isang maikling senyas sa kanyang mga kasama. Sige, Miss Sandalo. Ngayon, tingnan natin kung gaano ka kagaling lumaban ng walang baril, sabi niya ng mahina bago magbigay ng maikling utos. Nagsimula ang isang mabilis at sunod-sunod na pag-atake. Sabay-sabay na sinugod ng mga siga-siga si Isabel, na ginawang isang biglaang larangan ng labanan ang tahimik na terminal. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa terminal ay nagbago mula sa isang ordinaryong lugar ng pagbibiyahe, patungo sa isang larangan ng labanan na puno ng galit at mabilis na pagkilos. Si Sargento Isabel Reyes, bagamat nabigla sa bigla ang pag-atake, ay agad na gumana ang kanyang mga reflex bilang isang sundalo. Gumilid siya upang iwasan ang unang suntok. Pagkatapos, mabilis niyang sinalag ang pangalawang atake gamit ang kanyang kaliwang braso. Huwag ninyong galawin ang tatay ko, matalas niyang sigaw. Ang kanyang boses ay bumasag sa ingay ng terminal. Ngunit walang pakialam si Berto. Nakatayo siya sa likuran ng kanyang mga tauhan, nanonood na may malamig na tingin habang may nasisiyahang ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang mandaragit na nagagalak sa kanyang laro. Sige, ipakita mo kung totoong sundalo ka nga, pang-uyam niya habang kinakawayan ang kanyang mga tauhan. Pero huwag kang umasang makakaalis kayo dito ng walang aral.
Sunod-sunod ang mga pag-atake, ngunit mabilis na nakawala si Isabel sa pamamagitan ng isang paikot na sipa na nagpatumba sa isa sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, napakarami ng kanyang mga kaaway. Salitan silang sumusugod nang hindi binibigyan si Isabel ng pagkakataong makahinga. Isa sa mga siga-siga ang dumampot ng isang piraso ng kahoy mula sa gilid ng isang bakanting tindahan at iwinasiwas ito patungo sa sasakyang pangserbisyo ni Isabel. Nabasag ang salamin sa harap nito na may malakas na kalampag. "Huwag! Sasakyan iyan ng gobyerno," sigaw ni Isabel, galit na sumugod pasulong upang protektahan ang sasakyan. Sinipa niya ang kahoy hanggang sa tumalsik ito sa malayo. Ngunit sa kanyang pagkawala ng pokus, dalawang siga-siga ang agad na dumamba sa kanya mula sa gilid. Agad na napasubsob si Isabel. Samantala, si Mang Cesar na nakaupo pa rin sa lupa ay nakatingin sa kanyang anak na may mga matang puno ng takot at kawalan ng pag-asa. "Isabel, tama na, umurong ka na lang," nag-aalala niyang sigaw. "Hindi, itay. Hindi ako aatras," sagot ni Isabel na may hinihingal na paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim bagamat nagsisimula ng manghina ang kanyang katawan. Ang pawis na may halong alikabok ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang diwa ay hindi pa rin napapawi. Muli siyang bumangon, handang lumaban kahit na ang kanyang kamalayan ay nagsisimula ng mag-alinlangan dahil sa matinding pisikal na pagod. Nang makitang nakatayo pa rin si Isabel, sa wakas ay itinaas ni Berto ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas, "Tawagin ang lahat, hindi pa ito tapos." Mula sa mga sulok ng terminal, dose-dose ng iba pang mga siga-siga ang nagsimulang dumating. Sila ay lumabas mula sa likod ng mga kainan, sa mga madidilim na bahagi ng terminal, at maging mula sa loob ng mga bus na nakaparada. Sila ay kumilos patungo sa lugar ng kaguluhan na parang isang hukbo ng kadiliman na naghihintay lamang ng hudyat. At si Isabel, bagamat matatag, ay nagsimulang mapagtanto na sa pagkakataong ito, talagang dehado siya sa bilang. Si Sargento Isabel Reyes ay nakatayo sa gitna ng bilog ng mga siga-siga. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang paghinga ay habol. Sa kabila nito, ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid na parang isang sundalong hindi pa sumusuko. Tinitigan niya si Berto na may mga matang hindi kumukupas ang talim, kahit na ang pagod ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang katawan. Humakbang si Berto pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-iinsulto. Sa likuran niya, dose-dose ng mga siga-siga ang handa na sa pormasyon na tila bumubuo ng isang linya ng hukbo ng kasamaan na matagal nang hindi nagagalaw ng batas. "Talagang matigas ang ulo mo, Miss Sundalo," sabi ni Berto habang ngumingisi. "Sinabi ko na sayo, huwag kang magmayabang dahil lang may uniforme ka." Nanlisik ang mga mata ni Isabel, humahabol ang hininga, ngunit kontrolado pa rin niya ang kanyang boses. "Hindi ako mayabang, Ginoo. Hindi lang ako yuyuko sa mga sigasigang lumalabag sa batas," malamig niyang sagot. Malakas na tumawa si Berto, na sinundan ng halakhak ng kanyang mga kasama na parang isang kolektibong banta. "Batas? Ang batas dito ay nasa kamay namin," sigaw ni Berto. "At ipapakita ko sa iyo kung gaano kakahina, babaeng sundalo." Sa isang maikling hudyat, nagbigay ng senya si Berto sa kanyang mga tauhan na sabay-sabay na sumugod. Tatlong lalaki ang agad na dumamba kay Isabel mula sa harap at gilid. Sinubukan ni Isabel na depensahan ang sarili, sinasalag ang ilang mga atake, at nagawa pang mapatumba ang isa sa kanila. Ngunit, ang patuloy na pisikal na panggigipit, ang napakaraming kalaban, at ang papalubhang kondisyon ng kanyang katawan ay dahan-dahang nagpahina sa kanya. Nang makitang napapaligiran ang kanyang anak, si Mang Cesar na nakaupo pa rin sa lupa ay pilit na tumayo. Nanginginig ang kanyang matandang katawan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon. Sinubukan niyang sumugod upang protektahan ang kanyang anak. "Tigilan niyo na siya. Babae lang yan," sigaw niya sa paos na boses. Ngunit walang pakialam si Berto. Sa halip, umisi siya at walang awang itinulak si Mang Cesar pabalik sa lupa. "Itay," sigaw ni Isabel. Muling nag-alab ang galit sa loob niya. Ginamit niya ang natitirang lakas, kumawala sa pagkakahawak ng mga siga-siga, at lumundag upang direktang atakihin si Berto. Ngunit sa kanyang pagod at napapaligirang kalagayan, madaling nabasa ang kanyang kilos.
Nahuli ni Berto ang kanyang braso at sa isang malakas na atake, napaatras si Isabel. Naputol ang kanyang hininga nang hina ang kanyang katawan. Isa pang atake, ngayon mula sa likuran, ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sa kalagayang halos walang malay, kinapa ni Isabel ang bulsa ng kanyang uniforme, hinahanap ang anumang gamit pang komunikasyon na magagamit pa, ang kanyang portable na radyong militar. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang emergency call button. Major Cruz, bulong niya ng mahina, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga nagsasayang siga-siga. Humihingi ng tulong. Terminal. Inatake. Mga siga-siga. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, nagsimulang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Sa kampo ng hukbo, narinig ni Major Dante Cruz ang paos na boses ni Isabel sa frequency ng radyo na biglang lumitaw. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Emergency ito, anas niya. Ihanda ang isang squad. Ngayon na. Sa kampo ng hukbong katihan, ang paos na boses ni Sargento Isabel Reyes na umalinggaw sa frequency ng radyo ay nagdulot ng biglaang tensyon sa himpapawid. Agad na tumayo si Major Dante Cruz mula sa kanyang upuan. Isabel, sumagot ka, sigaw niya habang hawak ang mikropono. Ngunit wala nang sagot. Tanging ang static na ingay na lamang ang maririnig. Nawala na ang kanyang boses. Tumingin ng masama si Major Cruz sa kanyang aide, si Kapitan Marco Ramos, na nakatayo hindi kalayuan sa command table. Tipunin ang Quick Reaction Force ngayon din. Inaatake ng mga siga-siga ang isa sa ating mga sundalo, sabi niya sa isang malamig ngunit puno ng pagbabantang tono. Makalipas ang halos 10 minuto, isang team na binubuo ng 8 sundalong naka-full battle gear ang handa na sa grounds. Dala nila ang kanilang standard issue na rifle, mga bulletproof vest, at mga non-lethal na kagamitan para sa crowd control. Isang itim na sasakyang militar ang mabilis na umalis sa kampo, patungo sa lokasyon ng insidente. Samantala, sa terminal, si Berto at ang kanyang mga tauhan ay nagdiriwang pa rin sa kanilang huwad na tagumpay. Si Isabel ay nakahandusay sa lupa. Sinubukan ni Mang Cesar na abutin ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng 2 siga-siga na nagbabantay. Tama na yan, Tay. Huwag ka nang makialam kung ayaw mong madamay, sabi ng isa sa mga siga-siga habang ngumingisi. Tinitigan sila ni Mang Cesar na mailuhang namumuo sa kanyang mga mata. Babae lang yan. Hindi na yan lalaban. Lumapit si Berto kay Isabel na halos walang malay. Tinitigan niya ito na may kasiyahan sa kabahagyang yumuko. Ganito ang nangyayari sa mga mayayabang na babaeng sundalo, sabi niya ng mahina na parang isang bulong ng kamatayan. Ngunit biglang umalingaw ang tunog ng malakas na tambutso ng isang malaking sasakyan mula sa malayo. Lahat ng mga siga-siga ay napalingon sa direksyon ng pasukan ng terminal. Mula sa likod ng usok ng tambutso at alikabok ng kalsada, isang itim na sasakyan ng hukbo ang lumitaw na parang isang bagyong dumating ng walang babala. Sa biglaang pagpreno, huminto ang sasakyan sa gitna ng terminal. Bumukas ang mga pinto at unang bumaba si Major Dante Cruz. Matatag ang kanyang mga hakbang, nag-aalab sa galit ang kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Sigaw niya sa isang boses na umalinggaw at nagpatahimik sa buong terminal. Nanlaki ang mga mata ni Berto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit sinubukan niyang manatiling matatag sa harap ng kanyang mga tauhan. Away namin to sa sundalong yan, sir. Internal lang to, sagot niya sa paos na boses. Humakbang pasulong si Major Cruz. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Berto. Sa likuran niya, ang mga sundalo ay nagsimulang kumalat, handa sa anumang mangyayari. Ang sundalo ko ay sugatang nakahandusay sa lupa at mailakas ka ng loob na sabihing internal na usapin lang to, anya. Ito ay pambubugbog, pangingikil at paninira ng ari-arian ng gobyerno. Tumingin siya sa lahat ng mga sigasigang naroroon. Umuwal si Berto at malakas na sumigaw, tawagin ang lahat, lalaban tayo. Sa isang iglap, 12 ng iba pang mga sigasiga ang nagsimulang dumating mula sa mga sulok ng terminal. Dala nila ang mga piraso ng kahoy, bakal, at iba pang matitigas na bagay. Isang malaking sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at ng grupo ng mga sigasiga ang tila hindi na maiiwasan.
Ang terminal na dating isang ordinaryong lugar ng pagbibiyahe ay naging isang biglaang larangan ng digmaan at ang operasyon ng pagpapanumbalik ng kaayusan ay nagsimula na. Ang terminal na dati puno lamang ng ingay ng mga makina ng bus at tawag ng mga barker ay naging isang magulong larangan ng labanan. Sinugod ng mga siga-siga ang mga sundalo gamit ang kanilang mga pansamantalang sandata, habang si Major Cruz at ang kanyang mga tauhan ay nanatili sa kanilang pormasyon, handang gawin ang kanilang tungkulin nang hindi nawawala sa kontrol. Huwag magpapaputok. Kontrolin ang sitwasyon, sigaw ni Major Cruz sa gitna ng kaguluhan. Ngunit si Berto, na nakatayo sa likuran ng linya ng kanyang mga tauhan, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa direksyon ng dose-dose ng iba pang mga siga-siga na nagsisimulang dumating mula sa labas ng terminal. Patumbahin sila! Ito na ang pagkakataon nating ipakita na hindi tayo basta-basta mapapaalis, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Isang batang sundalo na nagngangalang Sargento Leo Santos ang agad na kumilos ng subukan ng isang siga-siga na atakihin ang kanyang kasama. Sa isang mabilis na kilos, sinalag niya ang atake gamit ang kanyang braso na protektado ng vest, at pagkatapos ay nagpakawala ng isang suntok na nagpatumba sa kanyang kalaban. Tama na! May utos kaming linisin ang lugar na ito mula sa pangingikil at anarkiya, malakas na sabi ni Sargento Santos, na nagpapahiwatig ng layunin ng kanilang operasyon. Ngunit, walang pakialam ang mga siga-siga. Patuloy silang sumusugod. Ang ilan pa sa kanila ay nagsimulang magbato sa direksyon ng sasakyang militar. Nang makita ang sitwasyong lalong nagiging magulo, si Major Cruz mismo ang nanguna. Sumugod siya sa harap upang labanan ang dalawang siga-siga na nagtatangkang umatake mula sa kanyang kaliwang panig. Berto, sumuko ka na ngayon din. Nilabag mo na ang batas, nangingikil, nambubugbog, at naninira ng ari-arian ng gobyerno, sigaw ni Major Cruz, habang patuloy na nagdedepensa sa gitna ng mga pag-atake. Si Berto, na nananatiling matatag sa likuran ng karamihan, ay malakas na tumawa. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan na parang isang maliit na haring ayaw mawalan ng trono. Sumuko! Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makulong dahil sa inyong mga mayayabang na sundalo, sagot niya sa mapanuyang tono. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Major Cruz. Tinitigan niya ng masama si Berto. Kung ganoon, huwag mo kaming sisisihin kung ang operasyong ito ay magtatapos sa isang marahas na paraan, malamig niyang sabi. Sa isang maikling senyas, nagbigay ng instruksyon si Major Cruz sa kanyang team. Hindi tayo aatras hanggang sa mapilayan ang lahat ng mga siga-siga at mailigtas si Sargento Reyes at ang kanyang ama. Samantala, sa isang sulok ng terminal, si Mang Cesar ay pilit pa ring gumagapang palapit sa kanyang anak na nakahandu sa isalupa. Halos hindi gumagalaw ang katawan ni Isabel, maikli ang kanyang paghinga, ngunit bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata, na tila napagtantong dumating na ang tulong. Itay! Tulungan! Mo akong! Bumangon, mahinang bulong niya. Pinunasan ni Mang Cesar ang kanyang mga luha at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ang galing mo, anak. Ngayon, sila naman ang magbabayad. Sa gitna ng usok ng tambutso, alikabok, at ingay ng labanan na hindi pa natatapos, ang operasyon ng pagsagip ay naging isang laban para sa karangalan sa pagitan ng batas at krimen. Sa pagitan ng dangal ng Estado laban sa premanismo na matagal nang namamayagpag. Ang sagupaan sa terminal ay lalong uminit. Ang tunog ng pagtama ng kahoy at bakal sa mga bulletproof vest, mga sigaw ng galit, at mga malalakas na yabag ay umalinggaw-ngao sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang mga sundalo ay kumilos ng may maayos na koordinasyon, pinapahina ang mga siga-siga isa-isa nang hindi gumagamit ng baril. Tanging pisikal na lakas, mga non-lethal na kagamitan, at mga teknik sa pagkontrol ng karamihan ang kanilang ginamit. Si Major Cruz ay nasa unahan. Ang kanyang katawan ay nananatiling tuwid bagamat ang kanyang kaliwang braso ay nagsisimula ng mamaga dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Kailangan nating magmadali. Kailangan ni Isabel at ng kanyang ama ng agarang tulong medikal, malakas ngunit kalmado niyang sabi. Tumango si Sargento Santos. Nakita ko na po ang kondisyon nila, Major. Walang malay si Sargento Reyes.
Sa isang sulok ng terminal, si Mang Cesar ay mahigpit pa ring yakap ang kanyang anak, sinusubukang panatilihing mainit ang katawan ni Isabel. Ang mga luha ng kalungkutan at galit ay dumaloy sa pisngi ng matandang lalaki. Isabel! Gumising ka, anak! Nandito na sila para sa'yo, mahinang bulong niya. Ngunit hindi tumutugon si Isabel. Ang kanyang paghinga ay lalong humina at ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit ng mahigpit. Nang makita ang papalubhang sitwasyon, kinuha ni Major Cruz ang kanyang radyo mula sa kanyang baywang at agad na nagbigay ng utos. Tumawag ng ambulansya ngayon din. 2 biktima ang nangangailangan ng tulong, mariin niyang utos. Hindi kalayuan na pagtanto ni Berto na ang sitwasyon ay bumabaliktad na. Marami na sa kanyang mga tauhan ang natumba. Ang ilan ay nakapusas na at nakaupong tulala sa isang sulok. Ngunit hindi siya sumuko. Tumayo siya sa ibabaw ng isang lumang sasakyan na nakaparada. Kinakawayan ang dose-dosenang mga siga-siga na kararating lamang mula sa labas ng terminal. Huwag sumuko. Kaya pa nating manalo. Buhayin niyo ang loob niyo, sigaw niya na parang isang orator sa kalye na nagpapalakas ng loob ng kanyang hukbo. Isang batang siga-siga na nagngangalang Rudy, na halatang bago pa lamang, ay lumapit sa kanya na hinihingal. Hindi natin kaya ang mga sundalo, boss. Iba to sa mga ordinaryong pasahero o tindero, nag-aalalang sabi niya. Tinitigan siya ng masama ni Berto at itinulak ang dibdib ng kanyang tauhan hanggang sa mapaatras ito. Natatakot ka na sa berdeng uniforme? Kung ganoon, hindi ka na bahagi ng grupo natin, sigaw niya. Yumuko si Rudy ngunit hindi umatras. Tumingin siya sa direksyon ng mga sundalo na patuloy na sumusugod, pagkatapos ay sa kanyang mga kasamahan na nagsisimula ng matumba. Hindi ako takot, boss. Alam ko lang na dehado na tayo, mahina niyang sagot. Umismid si Berto at sumigaw sa lahat. Kung ayaw niyong madurog, sugurin niyo sila ngayon din. Teritoryo natin to. Huwag nating hayaang yurakan ng mga sundalo ang dangal natin. Ngunit sa pagkakataong ito, iilan na lamang ang tumugon sa kanyang panawagan. Karamihan sa mga siga-siga ay nagsimula ng mapagtanto na wala silang laban. Ang ilan ay sumubok tumakas. May mga naghagis ng kanilang mga sandata sa lupa. At mayroon ding mga agad na sumuko nang lapitan sila ng mga sundalo na may handang mga baril. Nang makita ito, nagsimulang mabahala si Berto. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Nanliit ang kanyang mga mata sa galit. Tumingin siya sa paligid. Wala nang buong puwersa. Wala nang natitirang diwa ng pakikipaglaban. Hindi. Hindi pa ito tapos, mahinang bulong niya. Nakita ni Major Cruz si Berto na nakatayo pa rin sa ibabaw ng sasakyan. Agad siyang lumapit. Matatag ang kanyang mga hakbang, malamig ang kanyang tingin. Berto, sumuko ka na. Tapos na ang lahat. Tinitigan ni Berto si Major Cruz na may mga matang puno ng galit. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pawis. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa tindi ng emosyon. Talo kami ngayon, pero sa tingin mo ba mawawala na lang kami basta-basta, Anya? Sumagot si Major Cruz sa isang matatag na boses. Nagkakamali ka. Ngayong araw, hindi lang kami tumalo sa mga siga-siga. Nilinis namin ang terminal mula sa anarkiyang matagal nang naghahari. Hindi sumagot si Berto. Tinitigan lamang niya si Major Cruz na may blankong ekspresyon na para bang ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. At sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga sundalo na may dalang stretcher at mga mediko. Dumating ang ambulansya, ang mga ilaw nito ay kumikislap sa gitna ng usok at alikabok. Agad na inilipat sina Isabel at Mang Cesar, kasama ang mga dasal at pag-asa na maligtas sila sa mga tinamong sugat. Ang operasyon ng pagsagip, bagamat nagsimula sa isang brutal na alitan, ay naging isang misyon para sa sangkatauhan, at ang laban para sa batas sa terminal na iyon ay sa wakas ay napanalunan ng Estado. Matapos ang matinding labanan at isa-isang napahina ang mga siga-siga, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa terminal. Ang ingay ng sagupaan ay napalitan ng tunog ng sirena ng ambulansya at mga nagmamadaling yapak ng mga mediko na nag-aasikaso sa mga sugatan. Mainit pa rin ang hangin dahil sa alikabok at usok, ngunit wala na ang ingay ng pag-atake.
Sa gitna ng terminal, nakatayo si Major Cruz. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at pasa mula sa labanan, ngunit ang kanyang tindig ay tulad pa rin ng isang komandante na katatapos lamang manalo sa isang mahalagang operasyon. Nagbigay siya ng maikling utos sa kanyang mga tauhan. Tiyakin nating lahat ng mga sigasigang ito ay makolekta at masecure. Walang dapat makatakas, mariin niyang sabi. Tumango si Sargento Santos at iniulat ang resulta ng paunang pagsisiyasat na ginawa nila. Major, nakakita kami ng ilang mga sandata, malaking halaga ng pera na hinihinalang galing sa pangingikil, at isang listahan ng mga pangalan ng mga pasaherong kinikikilan araw-araw. Nanlisik ang mga mata ni Major Cruz, dumilim ang kanyang mukha. Kung gayon, sistematiko ang kanilang operasyon. Hindi lang ito isang maliit na grupo, isa itong organisadong sindikato. Samantala, sa isang sulok, 12 ng mga siga-siga ang nakaposas na at nakaupong tulala sa lupa. Sa gitna nila, mag-isang nakaupo si Berto, malayo sa iba, na may blankong tingin at mukhang puno ng pasa. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa sasakyang militar na naghahandang dalhin ang mga nahuli sa istasyon ng pulisya. Isang opisyal ng pulisya na nagngangalang Police Captain Alvarez ang dumating kasama ang kanyang team upang pangasiwaan ang pagsuko ng mga suspect. Agad siyang lumapit kay Major Cruz at magalang na bumati. Major, kami mula sa presinto ay handa nang tanggapin ang mga detenido. Maraming salamat sa operasyong ito. Maikling kinamayan siya ni Major Cruz. Salamat din, Kapitan. Umaasa kaming maimbestigahan ninyo ang kasong ito hanggang sa dulo. Maraming sibilyan ang naging biktima sa loob ng mahabang panahon. Tumango si Captain Alvarez. Gagawin namin ang isang masusing interogasyon, kasama na ang kanilang leader na si Berto. Mula sa malayo, narinig ni Berto ang pag-uusap. Dumilim ang kanyang mukha. Ngunit nang lapitan siya ng mga pulis at akayin pa tayo, iwinaksi niya ang kanilang mga kamay at malakas na nagsalita. Hindi ako takot sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo, hindi ako ordinaryong magnanakaw. Pinapanatili ko ang kaayusan sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa amin, mas magulo ang lugar na ito. Tinitigan siya ng malamig ni Captain Alvarez. Hindi ka tagapagtanggol, Ginoo. Isa kang mangingikil, mambubugbog, at kriminal na matagal nang nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Mapait na tumawa si Berto at mahinang nagsalita. Sa tingin ninyo, kapag nawala kami, magiging ligtas na ang terminal na ito. Nagkakamali kayo. Marami pang katulad namin dyan sa labas. Humakbang pasulong si Major Cruz at diretsong tinitigan si Berto. Pero ngayong araw, sinimulan na namin kayong linisin isa-isa. Hindi sumagot si Berto. Yumuko na lamang siya at tahimik na naglakad sa pagitan ng dalawang pulis patungo sa sasakyan ng mga detenido. Isang yugto ang natapos. Nagsimula na ang yugto ng batas. Ang terminal na dating pugad ng premanismo ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang tunay na tungkulin bilang isang ligtas at maayos na sentro ng transportasyon. At sa likod ng usok ng ambulansya na paalis na, isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibol. Ang langit sa terminal ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa nakakapasong sikat ng araw patungo sa unti-unting paglitaw ng kulay kahel na dapit hapon. Ang hangin na dati puno ng ingay ng labanan ay nagsimula ng huminahon. Tanging ang mga yapak ng mga opisyal at ang sirena ng mga sasakyan ng pulisya at ambulansya na paalis na ang natitira. Sa loob ng isang simpleng silid interogasyon sa istasyon ng pulisya, mag-isang nakaupo si Berto sa likod ng isang lumang mesang kahoy. Pagod ang kanyang mukha, sugatan ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin sa galit na hindi pa tuluyang napapawi. Sa harap niya, si Captain Alvarez at dalawang iba pang investigador ay handa na kasama ang mga dokumento, ang listahan ng mga biktima, at ilang mga ebidensyang nakolekta mula sa operasyon sa terminal. Binuklat ni Captain Alvarez ang unang pahina ng ulat at tinitigan ng masama si Berto. Berto, may karapatan kang manahimik, ngunit masidhi naming inirerekomenda na makipagtulungan ka. Ito ay isang kaso ng malawakang pangingikil, pambubugbog, paninira ng ari-arian ng gobyerno, at pag-atake sa isang sundalo ng hukbong katihan. Kung mas makikipagtulungan ka, mas magiging magaan ang parusang ipapataw sa iyo. Mahinang umismid si Berto at ipinatong ang kanyang mga braso sa mesa.
Hindi ko kailangan ng awa, malamig niyang sagot. Ginawa ko lang ang dapat gawin para mapanatiling kontrolado ang lugar na iyon. Dahan-dahang umiling si Captain Alvarez. Walang dahilan para mangikil ng tao, walang dahilan para itulak ang isang matanda hanggang sa matumba, at walang dahilan para atakihin ang isang sundalo ng estado. Nanlisik ang mga mata ni Berto, ngunit hindi agad sumagot. Tumingin siya sa maliit na bintana sa dingding na nagpapakita ng papalubog na araw. Pumasok siya sa teritoryo namin. Akala niya, ang berdeng uniforme niya ay magbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa batas ng kalye. Dahan-dahang isinara ni Captain Alvarez ang kanyang notebook. Pero ang uniformeng iyon din ang nagligtas sa kanya. Ang uniformeng iyon ang nagdala sa mga sundalo para tapusin ang paghahari-harian mo. Dumilim ang mukha ni Berto. Yumuko siya ng ilang sandali bago sa wakas ay nagsalita, alam kong talo na ako. Pero isipin nyo, kung wala kami, sino ang magpapanatili ng kaayusan sa terminal na yon? Sino ang mag-aayos ng paradahan, magbabantay sa mga iligal na tindero, o magpoprotekta sa mga pasahero mula sa mga mandurukot? Tinitigan siya ng diretsyo ni Captain Alvarez. Ang gobyerno, ang mga opisyal na otoridad, hindi mga sigasigang nabubuhay sa pangingikil. Hindi iyon kaayusan, Ginoo. Iyon ay anarkiyang nagbabalak kayong proteksyon. Hindi na sumagot si Berto. Tinitigan na lamang niya ang mesang kahoy sa kanyang harapan na para bang ngayon lang niya napagtanto kung gaano karupok ang pundasyon ng mundong kanyang binuo. Samantala, sa isang hiwalay na silid, isa-isang nagsimulang magbigay ng testimonya ang mga tauhan ni Berto. Ilan sa kanila, kasama si Rudy, ay nagsimulang ibunyag ang mga lihim ng mas malawak na network ng pangingikil, mga pangalan ng mga kasabwat sa labas ng terminal, mga bank account kung saan idinideposito ang pera, at ang modus operandi na ginagamit nila araw-araw. Makalipas ang ilang oras, ang resulta ng interogasyon ay isinumite sa mga senior na investigador bilang basehan para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang mga nakalap na ebidensya ay sapat na upang sampahan si Berto at ang kanyang mga tauhan ng maraming kaso. Ang operasyon sa terminal ay maaaring tapos na, ngunit ang proseso ng batas ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi hahayaan ng batas na magtago ang krimen sa likod ng isang huwad na kaayusan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang operasyon sa terminal. Mabilis na umusad ang proseso ng batas, itinulak ng matitibay na ebidensyang natuklasan sa panahon ng masusing interogasyon at investigasyon ng pulisya. Ang paglilitis ay ginanap sa Quezon City Regional Trial Court, isang malaki ngunit malamig na silid kung saan pagpapasyahan ang kapalaran ng mga akusado. Sa upuan ng mga nasasakdal, nakaupo si Berto na nakasuot ng asul na uniforme ng bilanggo. Mas madilim ang kanyang mukha kaysa dati. Wala na ang mapanuyang ngiti o mayabang na tingin na dati niyang ipinapakita noong siya pa ang hari ng terminal. Sa tabi niya, ang dose-dose ng mga tauhan niya ay nakayuko rin na pagtatantong gumuho na ng tuluyan ang kanilang mundo. Ang taga-usig, isang batang abogado na nagngangalang Fiscal Fajardo, ay binasa ang mga sakdal sa isang malinaw at matatag na boses. Isinasaalang-alang ang mga katotohanan sa paglilitis na ito, kasama ang testimonya ng biktima, mga nakasulat na ebidensya, at pahayag ng mga saksi. Hinihiling namin na mahatulan ang akusadong si Berto at ang kanyang mga kasama sa kasong organisadong pangingikil, malubhang pananakit, paninira ng ari-arian ng gobyerno, at pag-atake sa isang sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Hinihiling namin sa kagalang-galang na hukom na ipataw ang pinakamataas na parusa na 20 taong pagkakakulong. Sandaling natahimik ang korte. Tanging ang ugong ng bentilasyon ang maririnig. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Berto na nananatiling tahimik at walang malinaw na ekspresyon. Isang beses na pumalo ng martilyo ang hukom. Akusado Berto, mayroon ka bang nais sabihin para sa iyong depensa o hilingin para sa mas magaan na sentensya? Huminga ng malalim si Berto. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsalita sa isang paos, ngunit sapat na malakas na boses para marinig ng lahat. Wala akong dahilan para ipagtanggol ang aking sarili. Alam kong mali ang ginawa ko. Akala ko, pinapanatili ko ang kaayusan, pero takot lang pala ang idinulot ko, mahina niyang sabi. Lumingon siya sandali sa kanyang mga tauhan. Hindi ko rin sila sisisihin. Ako ang namuno. Ako ang dapat managot.
Nagtaas ng kilay si Fiscal Fajardo, bahagyang nagulat sa pagpapakita ng pagsisisi ni Berto. Ginoong Berto, inaamin mo ba ang lahat ng mga paratang na isinampa laban sa iyo? Tanong ng hukom. Dahan-dahang tumango si Berto. Inaamin ko ang lahat, kagalang-galang. Handa akong tanggapin ang anumang parusang ipapataw sa akin. Muling pumalo ng martilyo ang hukom at nagsalita, mabuti, isasaalang-alang ng korte ang lahat ng aspeto sa paglilitis na ito. Ang pagbasa ng hatol ay ipagpapaliban sa susunod na linggo. Agad na kumilos ang mga gwardya upang ibalik si Berto at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga selda. Ang kanilang mga yapak ay mabibigat na tila pasan ang bigat ng kasalanang sinimulan na nilang panagutan. Samantala, sa labas ng korte, ilang mga pamilya ng mga biktima ng pangingikil ang dumalo bilang mga saksi. Isa sa kanila ay isang batang ina na nagngangalang Rina na laging kinikikilan tuwing sasakay ng bus para maghanap buhay. Nakahinga kami ng maluwag, sa wakas may nangahas na labanan sila, sabi niya sa mga reporter. Matagal kaming natakot pero ngayon panatag na kami. Lumingon ang isang reporter sa isang senior na pulis na naroroon. Captain Alvarez, ano po ang masasabi ninyo? Ito na po ba ang katapusan ng premanismo sa ating mga terminal? Bahagyang umiti si Captain Alvarez. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Ito ay isang mensahe na walang lugar sa ating bansa ang maaaring pagharian ng krimen. Hanggat nakatayo ang batas, patuloy na hahanapin ang katarungan. Maliwanag ang langit ng hapong iyon na tila nakikiisa sa pagdiriwang ng isang maliit na tagumpay mula sa isang mahabang laban kontra sa premanismo. At kahit hindi pa naipapataw ang hatol, ang pakiramdam ng katarungan ay nagsisimula ng maramdaman. Ilang linggo matapos ipataw ang hatol, muling humakbang si Sargento Isabel Reyes, papasok sa kampo ng hukbong katihan na may mas magaan na pakiramdam. May mga bakas pa rin ang pasa at galos ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay hindi kailanman napawi. Sumailalim siya sa ilang linggong pagpapagaling sa ospital ng militar at pagkatapos ay sa ilalim ng pangangalaga sa kampo. Ngayon, handa na siyang muling maglingkod sa bayan. Tahimik ang kapaligiran sa kampo ng umagang iyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga mayayabong na puno na nakapalibot sa training complex. Sa pangunahing flagpole area, nagtipon ang mga sundalo sa maayos na pormasyon upang salubungin ang pagbabalik ng isa sa kanila na nagpakita ng pambihirang katapangan sa gitna ng panganib. Si Major Dante Cruz ay nakatayo sa isang simpleng entablado, suot ang kanyang kumpletong uniforme na may gintong mga insignya na bahagyang kumikinang sa sinag ng araw. Hinintay niyang manahimik ang lahat bago magsalita. Mga kasama, mga kawal, ngayong araw, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagbabalik ng isang sundalo mula sa kanyang pagpapagaling. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng isang babaeng buong tapang na tumayo laban sa premanismo kahit na nag-iisa. Ngayong araw, binibigyan natin ng pagkilala si Sargento Isabel Reyes. Lahat ng mga mata ay napalingon kay Isabel na nakatayo sa unahang linya na may perpektong tindig. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. Bumaba si Major Cruz mula sa entablado at lumapit kay Isabel. Iniabot niya ang kanyang kamay at ibinigay ang isang plaque ng pagkilala at isang gintong pin ng karangalan mula sa kanilang unit. Ipinagmamalaki ka namin, Isabel. Hindi ka lang lumaban bilang isang sundalo, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga sibilyan. Kung hindi dahil sa iyo, ang operasyon sa terminal ay maaaring hindi kailanman nangyari. Tinanggap ni Isabel ang parangal ng may paggalang at sumagot sa isang malinaw na boses, "Salamat po, Major. Ginawa ko lang po ang pinaniniwalaan kong tama." Bilang mga sundalo, sinanay tayong protektahan ang mamamayan hindi lang kapag nasa tungkulin, kundi tuwing kinakailangan sa labas ng linya ng komando. Bahagyang humiti si Major Cruz at humarap sa mga sundalo. Gawin ninyong halimbawa si Isabel na ang katapangan ay hindi nagmumula sa armas o sa bulletproof vest. Ang katapangan ay isinilang mula sa isang pusong nananatiling matatag kahit na sinusubok ng anumang pagsubok. Isang malakas na palakpakan ang umalinggangao sa buong grounds. Ang mga batang sundalo ay nagsimulang sumigaw ng pagbati at suporta para kay Isabel. Sa gitna nila, lumapit si Sargento Santos at tinapik ang kanyang balikat. "Ang galing mo, Isabel. Ipinakita mo na ang mga babae ay maaari ring maging kuta ng katarungan.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Lahat tayo ay kuta ng katarungan, Leo. Basta't handa tayong tumayo laban sa kasamaan. Samantala, sa labas ng pader ng kampo, ang balita tungkol sa hatol kay Berto at sa kanyang grupo ay patuloy na kumakalat. Ang terminal na dating puno ng takot ay nagsimula ng bumangon. Ang mga opisyal na otoridad ay muling naghari. Ang mga tindero at pasahero ay nakahinga ng maluwag. Ang pakiramdam ng seguridad na dating nawala ay dahan-dahang nagbabalik. At doon nakasalalay ang tunay na kahulugan ng parangal na iyon. Hindi lamang ito isang pagkilala sa katapangan, kundi isang simbolo ng bagong pag-asa para sa sambayan ng Pilipino na ang batas at dangal ng Estado ay hindi kailanman susuko sa kasamaan. Sa ilalim ng asul na langit ng umagang iyon, muling tumayo si Sargento Isabel Reyes, hindi lamang bilang isang sundalo,